Yung babaeng galing sa pamilyang dukha, nanghihimasok sa pera natin tawa. Sa loob ng 3 taon ng pagsasama nagtrabaho si Clara sa bahay ng kanyang mga biyenan at tumulong pa sa mga gastusin. Ngunit kahit minsan, hindi siya kinilala ng kanyang biyenang babae. Isang araw nawala ang 1.5 milyong piso sa bank account ng biyenan niya. Walang anumang ebidensya sinabunutan ng biyenan ang kanyang manugang na 7 buwang buntis. Sa isang gabi ng malakas na ulan sa kalagitnaan ng Agosto, itinapon siya sa labas ng pasilyo na nakatsinelas lamang. Hindi man lang binuksan ng kanyang asawa ang pinto at isa-isang namatay ang mga ilaw sa loob ng bahay. Nanginginig siyang mag-isa sa malamig at basang semento. Noon isang security guard ang nag-abot sa kanya ng isang lumang cellphone. Gamit ang nanginginig na kamay, pinindot niya ang mga numero. Itay, hindi nila sukat akalain ang bagyong idudulot ng isang tawag na iyon. Dahil hindi nila alam kung sino ang ama ng kanilang manugang. Ano kaya ang nangyari sa pamilya ng kanyang biyenan matapos ang gabing iyon? Bago magsimula ang kwento, pindutin muna ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig para mapuno ng kaligayahan ang lugar na iyan. Isang hapon iyon sa simula ng Agosto. Sa isang kondominium sa Quezon City, malakas ang buhos ng ulan na dala ng habagat. Si Clara 7 buwang buntis ay mabigat na dinala ang sarili sa isang maliit na kwarto. Sa screen ng kanyang laptop, siksikan ang isang dokumento sa Ingles na kailangan niyang isalin. 2 araw na lang ang deadline mula sa publishing house, kaya't walang tigil ang kanyang mga daliri sa pagtipa sa keyboard. Sa tuwing sisipain siya ng sanggol sa kanyang sinapupunan, humihinto. Sandali si Clara para haplusin ang kanyang tiyan. Sandali lang anak. Tatapusin lang ni mami ito, tapos magpapahinga na tayo, bulong niya sa sarili. 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang isang freelance translator. Dahil sanay siya sa Ingles at Japanese, tuloy-tuloy ang dating ng trabaho. Kumikita siya ng hindi bababa sa 30,000 piso hanggang 50,000 piso kada buwan. Dahil nakikitira siya sa kanyang mga biyenan, nag-aabot siya para sa mga gastusin at unti-unti nang bumibili ng mga gamit para sa sanggol. Isang maliit na karangalan para kay Clara na nabubuhay siya sa sarili niyang pagsisikap nang hindi umaasa sa iba. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang biyenang si Teresita Tessie, nakakunot ang noo. Nagulat si Clara at inalis ang kamay sa laptop. Inay, bakit po? Lagi ka na lang nakakulong dyan sa kwarto. Ano bang ginagawa mo? Akala mo ba may lalabas na kanin dyan sa computer mo? Puno ng inis ang boses ng kanyang biyenan. Huminga ng malalim si Clara at sumagot. Malapit na po kasi ang deadline na ng translation ko, inay. Kaunti na lang po at matatapos na. Translation. Gaano kalaki ba ang kinikita mo dyan? Buntis ka pa naman, masama sa bata. Yang laging nakababad sa computer. Padabog na isinara ni Tessie ang pinto at umalis. Napabuntong hininga si Clara. Laging ganoon ang kanyang biyenan. Ayaw nito na nagtatrabaho siya, pero ang perang inaabot niya para sa gastusin ay parang obligasyon niyang tinatanggap. 3 taon na silang kasal, pero hindi nagbago ang malamig na pakikitungo ng biyenan niya. Ang dahilan, hindi mayaman ang pamilya ni Clara. Sariwa pa sa kanyang isipan ang sinabi ni Tessie noong pamanhikan. Sayang si Marco ko, pero ano pa nga ba? Sa panahon ngayon, hindi na naman pamilya ang basehan sa pagpapakasal. Di ba sa isang salitang iyon, naintindihan agad ni Clara ang kanyang katayuan. Ngunit dahil mahal niya si Marco, naniwala siyang makukuha rin niya ang respeto ng mga ito kung magsisikap siya. Pagsapit ng gabi, nag-unat si Clara at pumunta sa kusina para tumulong sa paghahanda ng hapunan. Ngunit may narinig siyang mahinang usapan. Nagbubulungan ang kanyang biyenan at ang kanyang hipag na si Katrina. Mapahiram pa ng pera, kahit para lang sa buwang ito. Hinaan mo ang boses mo. Paano kung marinig ka ng hipag mo? Huminto si Clara. Ang hipag niyang si Katrina ay umuwi sa kanila 3 taon na ang nakalipas matapos makipaghiwalay. Madalas niya itong nakikitang may pinag-uusapan sila ng biyenan niya, pero hindi niya alam ang detalye.
Nagkunwari siyang walang narinig at dumiretso sa sala. Sa sofa, nakaupo ang biyenan niyang si Ramon na nanonood ng TV. May diabetes at high blood ito kaya't hindi na nakikialam sa mga gawaing bahay. Itay, kumain na po kayo? Oo, tapos na. Maikling sagot ng biyenan niya nang hindi inaalis ang tingin sa TV. Hindi na nagsalita pa si Clara at umalis na lang. Sa bahay na iyon, wala siyang kakampi. Maging ang asawa niyang si Marco, kapag kaharap ang ina, ay tila isang maamong tupa. Nang gabing iyon, tinapos ni Clara ang kanyang trabaho at ipinadala ang manuscript sa email. Kasabay ng kasiyahan ay ang matinding pagod. Bumulong siya sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sofia, magtatrabaho si Mami ng mabuti para mabili ang gatas mo. Hindi pa niya alam ang kasarian ng sanggol pero may pangalan na siyang naisip. Nais niyang lumaki ang kanyang anak na matuwid at mabuti. Ilang araw ang lumipas. Pagkatapos ng hapunan, biglang pumasok ang kanyang biyenan sa master's bedroom. Ilang sandali lang isang matinis na sigaw ang umaling-aungaw sa buong bahay. Yung pera nawawala. Nagulat si Clara at napatingin sa direksyon ng kwarto. Lumabas ang kanyang biyenan na putlang-putla, hawak ang isang passbook. Nawawala ang 1,500,000. Sigurado akong nandito lang yon. Tumakbo ang hipag niyang si Katrina at dahan-dahan ding tumayo ang kanyang biyenan. Si Marco, nakararating lang galing trabaho at nagtatanggal pa lang ng sapatos, ay natigilan sa may pinto. Anong sinasabi mo? Anong 1,500,000 piso ang nawawala, nag-aalalang tanong ni Marco. Iwinasiwas ni Tessie ang passbook. Ipon ko yon, emergency fund. Sinong kumuha? Nakatayo lang si Clara, pinipigil ang hininga. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahang inilibot ng biyenan niya ang tingin sa sala at huminto ito sa kanya. Malamig at matalim ang mga titig na iyon na para bang may napili na siyang salarin. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Wala siyang ginawang masama pero sa ilalim ng mga titig na iyon, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Tumayo ang hipag niyang si Katrina sa tabi ng ina at humalukip-kip. Isang hindi maipaliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita iyon ni Clara ngunit pilit niyang binaliwala. Sino ang gumawa nito? Ang mahinang bulong ng biyenan niya ay umalingaw sa tahimik na sala. Ito ang sandali kung saan nagsimulang magkalamat ang kanilang payapang buhay. Hindi pa alam ni Clara noon na ang lamat na iyon ay simula pa lang ng isang bagyong yayanig sa buong buhay niya. Muling sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi sinasadyang napayakap si Clara sa kanyang tiyan. May buhay siyang kailangang protektahan anuman ang mangyari. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Pabalik-balik siya sa kama, inaalala ang malamig na titig ng kanyang biyenan. Di naman siguro ako ang pinaghihinalaan niya, di ba? Pilit niyang iwinaksi ang isiping iyon pero hindi nawala ang kanyang kaba. Kinaumagahan, dinala ni Clara ang mabigat na katawan sa sala. Naroon na ang buong pamilya, ang kanyang biyenan hipag at asawang si Marco. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa paligid. Umupo ka, malamig na sabi ng biyenan niya. Maingat na umupo si Clara sa bakanting silya. Naramdaman niyang gumalaw ang sanggol sa kanyang tiyan, na para bang nararamdaman din nito ang kaba ng ina. Clara, may itatanong ako sa'yo. Mababa at matigas ang boses ni Tessie. Tumingin si Clara sa kanya. Opo, inay, yung 1,500,000. Ikaw ang kumuha, no? Parang huminto ang kanyang mundo. Hindi makapaniwala si Clara sa narinig. Siguradong nagkamali lang siya ng dinig. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Inay, ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko po ginalaw ang perang yon. Huwag ka nang magsinungaling, hinampas ni Tessie ang mesa. Napaurong si Clara. Sino pa ba ang nakakaalam kung nasaan ang pera sa bahay na to? Kung hindi ikaw, sino pa? Nanginginig ang boses ni Clara nang sumagot. Hindi po talaga ako. Pwede niyo pong tingnan ang bank statement ko. Sarili ko lang pong pera ang ginagastos ko. Noon sumingit ang hipag niyang si Katrina. Nakahalukip-kip ito at tiningnan siya ng masama. Hipag, pero halos araw-araw may dumarating na delivery para sa'yo. Ano bang pinagbibili mo? Tiningnan ni Clara si Katrina. Mga delivery. Iyon ay mga gamit para sa sanggol.
Bago pa siya manganak, bumili na siya ng mga diaper damit at iba pang pangangailangan. Lahat iyon ay binili niya gamit ang perang kinita niya sa pagta-translate. Gamit po yon para sa baby. Pera ko po ang pinambili ko roon. Pera mo. Gaano kalaki ba ang kinikita mo? Ngumisi si Katrina. Nabasa ni Clara ang kasamaan sa ekspresyon nito. Bakit ganito ang hipag niya? Hindi niya maintindihan. Muling nagsalita ang biyenan niya, mas matalim ang boses. Galing ka lang sa hirap, kaya noong nakakita ka ng malaking pera, nagka-interes ka. Kaya mo kinuha, di ba? Dahil sa mga salitang iyon, namuo ang luha sa mga mata ni Clara, galing sa hirap. Iyon ang tawag ng biyenan niya sa pamilya niya simula pa noong una. Totoong hindi sila mayaman dahil mag-isang pinalaki si Clara ng kanyang ama. Ngunit hindi iyon ebidensya para pagbintangan siyang magnanakaw. Inay, hindi po talaga ako. Maniwala po kayo sa akin, pakiusap ni Clara. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Naisip niya, kailangan ba niyang lumuhod kahit buntis siya? Sa wakas nagsalita ang asawa niyang si Marco. Makumalma muna kayo. Imbestigahan muna natin. Imposibleng gawin niya ni Clara. Tumingin si Clara sa asawa, umaasa sa mga mata na kampihan siya nito. Ngunit pinutol ng biyenan niya ang sasabihin ni Marco. Huwag kang makialam. Kakampihan mo lang naman, yang asawa mo hindi kasi. Nag-atubili si Marco. Yumuko na lang ito. Isang malamig na hangin ang dumampi sa puso ni Clara. Hindi niya kakampi ang kanyang asawa. Isang lalaking hindi makapagsalita ng maayos sa harap ng kanyang ina. Ang biyenan niyang si Ramon ay nakaupo lang sa sofa at nagbuntong hininga. Ayan na naman, tumataas ang presyon ko. Bahala na kayo dyan. Pumasok ito sa kwarto. Tiningnan ni Clara ang likod nito. Sa bahay na ito, walang sino mang poprotekta sa kanya. Tumayo ang biyenan niya. Ang mga titig nito'y kasing lamig ng yelo. Sige. Kung ayaw mong umamin, hahayaan ko na lang ang pulis ang maglabas ng katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Inay, pulis po, bukas na bukas, magpa-file ako ng report sa pulis, estafa at theft. Inay, sigaw ni Clara, ngunit hindi na lumingon ang biyenan niya at pumasok na rin sa kwarto. Isang malakas na kalabog ang narinig. Naiwan sa sala si Clara, si Marco at si Katrina. Nanginginig na hinawakan ni Clara ang braso ng asawa. Marco, hindi talaga ako. Maniwala ka sa akin. Hindi inalis ni Marco ang kamay ni Clara, pero hindi rin ito tumingin sa kanya. Pakinggan muna natin si Mama. Kung hindi naman ikaw, lalabas din ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin, pinagdududahan mo ako? Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit kaysa sa anumang salita. Tumawa ng mahina si Katrina at umalis. Hipag, kung inosente ka, patunayan mo ng may dangal. Bakit ka nanginginig dyan? Sinundan ng tingin ni Clara ang likod ni Katrina. Bakit niya ako ginaganito? Naalala niya ang usapan nila sa kusina kagabi. Ang boses ng hipag niya na humihiram ng pera sa ina. Imposible, sabi ni Clara sa sarili. Hindi naman siguro. Walang anak na magnanakaw sa sariling ina. Mag-isang naiwan sa sala, umiyak si Clara. Sumipa ang sanggol sa kanyang tiyan na para bang kinokonsola siya. Sorry anak. Nahihirapan si mami ngayon, bulong niya habang hinahaplos ang tiyan. Kailangan niyang protektahan ang batang ito anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, inimprenta ni Clara ang kanyang bank statements at credit card records. Ito lang ang paraan para mapatunayan niyang inosente siya. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, hindi nawala ang masamang kutob. Paano kung talagang i-report siya sa pulis? Paano kung imbestigahan siya kahit buntis siya? Paano kung magkaroon siya ng criminal record? Hindi nakatulog si Clara. Sa labas ng bintana, ang malamig na buwan ng Agosto ang tanaw. Maging ang liwanag nito ay tila napakalamig. Nagsisimula na ang paninirang puri. Hindi pa niya alam noon na ito ay pintuan pa lang pala patungo sa impyerno. Tinutuo ng biyenan niya ang banta. Kinabukasan, nakatanggap si Clara ng tawag mula sa presinto. Si Teresita ay nagsampa ng reklamo laban sa manugang nitong si Clara para sa kasong pagnanakaw. Hawak ang telepono na tulala si Clara. Totoo na ito.
Inireport siya ng sarili niyang biyenan bilang magnanakaw. Dinala niya ang nanginginig na mga binti sa sala. Nakaupo ang biyenan niya sa sofa. Ang mukha nito ay may ekspresyon ng isang nagwagi. Inay, totoo po bang nag-report kayo sa pulis? Oo naman. Matapos mong magnakaw ang kapal pa ng mukha mong magsinungaling. Hayaan nating ang batas ang humusga. Tumulo ang luha ni Clara. Hindi po talaga ako. Pakiusap maniwala po kayo. Malapit na rin po akong manganak. Wala akong pakialam sa dinadala mo. Ano bang magiging anak ng isang magnanakaw dahil sa mga salitang iyon hindi makahinga si Clara? Pati ba naman ang inosenteng sanggol ay idinadamay niya, hindi ito gawain ng isang tao. Lumabas si Katrina mula sa kwarto, walang ekspresyon ang mukha. Tiningnan siya ni Clara. Baka alam niya ang totoo. Baka siya ang salarin. Ngunit wala siyang ebidensya. Hipag hindi po talaga ako. Alam niyo po yan, di ba nagkibit balikat si Katrina? Wala akong alam dyan. Kung hindi ikaw, lalabas din naman ang katotohanan. Kinilabutan si Clara sa pagiging kalmado nito. Tila nasisiyahan pa itong siya ang napagbibintangan. Gabi na nang umuwi si Marco. Halos magmakaawa si Clara sa kanya. Marco, nag-report na talaga si Mama sa pulis. Anong gagawin ko? Komplikado ang ekspresyon ni Marco. Ngunit hindi niya niyakap ang asawa. Hayaan mo na. Kung iimbestigahan ka at napatunayang hindi ikaw lalabas din ang katotohanan, ganyan na lang ba ang sasabihin mo? Asawa mo ako. Bakit hindi mo ako kampihan? Napabuntong hininga si Marco. Hindi naman siguro gagawin ni Mama iyan ng walang dahilan. Maghintay muna tayo. Tinitigan ni Clara ang mukha ng asawa. 3 taon silang magkasama. Malapit na siyang maging ama ng anak niya. Ngunit ganito kadali para sa kanya na pagdudahan siya. Biglang tumayo ang biyenan niya. Tama na, hindi ko na kayang mag-alaga ng magnanakaw sa bahay na to. Parang huminto ang puso ni Clara. Inay, ano pong ibig ninyong sabihin? Lumapit si Tessie sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Umalis ka. Umalis ka sa bahay na to ngayon din, inay, umatras si Clara. Hinablot ng biyenan niya ang kanyang buhok. Naramdaman niya ang sakit habang hinihila ang kanyang anit. Inay, masakit po, buntis ako. Isang kamay niya ang nakahawak sa tiyan, habang ang isa ay pilit na tinatanggal ang kamay ng biyenan niya. Ngunit hindi ito bumitaw. Isang magnanakaw pala ang pinapakain ko sa bahay na to, hindi ko na kaya, hinila siya ni Tessie papunta sa pinto. Hirap na hirap siyang sumunod, dala ang mabigat na tiyan. Kung matumba siya, mapapahamak ang sanggol. Marco, tulungan mo ako, tawag niya sa asawa. Nakatayo lang si Marco sa sala, hindi kumikilos. Nag-aalala ang mukha nito pero wala itong ginawa. Makumalma muna kayo. Manahimik ka. Dahil sa sigaw ng ina, tumahimik si Marco. Nakita iyon ni Clara. Hindi siya tutulungan ng kanyang asawa. Isa siyang lalaking walang magawa sa harap ng kanyang ina. Bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin mula sa malakas na ulan sa labas ang pumasok. Itinulak siya ng biyenan niya palabas ng pasilyo. Tumama ang likod niya sa pader. Huwag ka nang babalik dito, iyon ang huling sinabi ng biyenan niya. Blag. Isinara ang pinto. Narinig niya ang paglock nito. Nakatayo si Clara sa harap ng saradong pinto. Nakatsinelas lang siya. Walang jacket. Ang cellphone, wallet, laptop, lahat nasa loob ng kwarto. Ang lamig ng gabi ng Agosto ay tumagos sa kanyang balat. Kumikislap-kislap ang ilaw sa pasilyo. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader at napaupo. Isang daing ang kumawala sa kanyang bibig. Ito ba ay totoo? Pinalayas ba talaga ako? Nawala siya sa sarili. Gumalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Ang maliit na paggalaw na iyon ang nagpabalik sa kanya sa katinuan. Hindi ito ang oras para umiyak. Kung magtatagal siya sa lamig at ulan, mapapahamak ang sanggol. Nanginginig na kinatok niya ang pinto. Marco, parang awa mo na. Ang lamig dito. Mapapahamak ang baby. May narinig siyang mga yapak sa loob. May nakatayo sa likod ng pinto. Marco, buksan mo ang pinto, please. Kapag kumalma na si Mama, kakausapin ko siya. Boses iyon ni Marco. Hindi bumukas ang pinto. Ngayon na mamamatay ako, sa lamig dito walang sumagot. Papalayo ang mga yapak.
Namatay ang ilaw sa sala. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Clara ang bakal na pinto. Pinabayaan siya ng asawa niya. Isang buntis na asawa iniwan sa malamig na pasilyo habang malakas ang ulan at pinatay ang ilaw para matulog. 3 taon. Ganito na lang ba magtatapos ang 3 taon nilang pagsasama? Napaupo siya sa sahig. Bahagyang bumukas ang pinto ng kapitbahay at muling sumara. May sumilip pero walang lumabas. Mag-isa lang si Clara. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa buong katawan niya. Namamanhid na ang kanyang mga daliri. Nangingitim na ang kanyang mga labi. Muling sumipa ang sanggol na para bang sinasabing huwag sumuko. Kailangan kong mabuhay. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Kailangan niyang protektahan ang batang ito anuman ang mangyari. Ang lamig ng pasilyo ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakaupo si Clara sa harap ng bakal na pinto, yakap ang sarili. Ang kanyang mga paa ay lantad sa lamig at ang manipis niyang damit pantulog ay walang panama sa malakas na hangin at ulan ng Agosto. Nawawalan na ng pakiramdam ang dulo ng kanyang mga daliri. Ilang oras na ba ang lumipas? 10 minuto 30, hindi niya alam. Muli siyang tumayo gamit ang natitirang lakas. Kinatok niya ang pinto gamit ang nanginginig na kamao. Marco, parang awa mo na buksan mo ang pinto. Ang lamig talaga. May narinig siyang yabag papalapit. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Marco, ako to. Buksan mo na please. Narinig niya ang boses ni Marco mula sa kabilang panig. Clara, galit na galit pa si Mama. Maghintay ka lang muna. Kakausapin ko siya. Hindi sandali lang. Ngayon na maninigas ako sa lamig dito. Mapapahamak ang baby. Nanginginig ang boses ni Clara. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa desperasyon. Noon narinig niya ang matinis na boses ng biyenan mula sa sala. Marco, huwag mong pakinggan yan, magnanakaw yan. Pero ang lamig sa labas. Kung nilalamig siya, maghanap siya ng ibang matutulugan. Hinding-hindi siya makakapasok sa bahay na to. Narinig ni Clara ang usapan nila. Parang pinipira-piraso ang kanyang puso. Inaasahan na niya ang galit ng biyenan, pero mas masakit na malaman na hindi siya kayang ipaglaban ng sarili niyang asawa. Marco, please, maniwala ka sa akin. Hindi ko kinuha ang pera. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa loob. Clara, sorry. Kapag kumalma na si Mama, pangako, kakausapin ko siya. Tiisin mo muna. Tiisin, nagyayelo na ako dito. 7 buwan akong buntis. Kinalampag niya ang pinto. Namamanhid na ang kanyang mga palad, ngunit papalayo na ang mga yabag ni Marco. Marco, Marco. Walang sumasagot. Isinandal niya ang noo sa malamig na pinto. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi na agad ding lumamig. Ilang sandali pa ibang boses ang narinig niya. Ang hipag niyang si Katrina. Hipag, nandyan ka pa, tinaas ni Clara ang kanyang ulo. Hipag, pakibuksan naman ang pinto, please. Hay nako, hipag. Kung inosente o nang inosente ka, patunayan mo sa presinto. Bakit ka nag-iiskandalo diyan? May halong pang-aasar ang boses ni Katrina. Kinilabutan si Clara. Tila nagagalak pa itong pinalayas siya. Hipag, baka naman. Bago pa niya matapos ang sasabihin, pinutol siya ni Katrina. Baka ibabalik mo sa akin ang sisi. Huwag kang magpatawa. Anak ako sa bahay na to. Ikaw tagalabas ka lang. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Tagalabas. 3 taon siyang nanirahan sa bahay na iyon, pero isa pa rin siyang tagalabas. Kahit mag-abot siya ng pera maglinis ng bahay at makisama, hindi iyon magbabago. Papalayo na ang mga yabag ni Katrina. Muling bumalik ang katahimikan. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang biyenan. Itay-itay, si Clara po ito, naghintay siya, pero walang sumagot. Narinig niya ang mahinang boses ng biyenan. Uminom na ng gamot sa high blood ang papa mo at natutulog na. Huwag mo siyang gisingin. Tulog daw. O baka naman gising pero nagkukunwaring walang naririnig gaya ng dati. Namatay ang ilaw sa sala. Nawala na rin ang kaunting liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Clara ang pinto. Pinabayaan na talaga siya.
Ang asawa niya, ang biyenan niya, walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng kapitbahay. Tumingin si Clara, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang sumilip. Nakasalubong na niya ito dati. Ate, pasensya na po. Bago pa niya matapos, sumara na ang pinto. Narinig niya ang paglock nito. Napatingin na lang si Clara sa saradong pinto. Maging ang kapitbahay ay hindi tumulong. Isang buntis na nanginginig sa lamig sa gitna ng gabi pero walang gustong makialam. Pakiramdam niya tinalikuran na siya ng buong mundo. Napaupo siya yakap ang mga tuhod. Kinagat niya ang kanyang labi pero hindi tumigil ang panginginig ng kanyang katawan. Naalala niya ang araw ng kasal nila. Hawak ni Marco ang kanyang kamay at sinabing habang buhay kitang poprotektahan. Naniwala siya. Naalala niya ang pagsikat ng araw na pinanood nila sa kanilang honeymoon. Niyakap siya ni Marco at sinabing magkakaanak tayo at mamumuhay ng maligaya. Naniwala rin siya. Noong nalaman niyang buntis siya, umiyak pa sa tuwa si Marco. Magiging mabuting ama ako, huwag kang mag-alala. Naniwala siya sa lahat ng iyon. Ngayon, ang lalaking iyon ay nasa loob ng bahay natutulog habang ang buntis niyang asawa ay nagyayelo sa pasilyo. 3 taon. Puro kasinungalingan lang ba ang lahat? Tahimik siyang umiyak. Gumalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Hinaplos niya ito. Sofia, sorry. Nahihirapan si Mommy. Iyon ang pangalang naisip niya. Pero poprotektahan kita. Para sa'yo lalaban ako. Ngunit unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Nawawalan na ng pakiramdam ang kanyang mga kamay at paa. Nangingitim na ang kanyang mga labi. Nahihilo na siya. Kung magtatagal pa siya roon mapapahamak sila. Kailangan niyang umalis pero wala siya siyang cellphone, walang pera. Nakatsinelas lang. Saan siya pupunta? Sumandal siya sa pader at dahan-dahang tumayo. Walang lakas ang kanyang mga binti. Paika-ika siyang naglakad papunta sa dulo ng pasilyo kumakapit sa pader. Baka sakaling mas mainit sa loob ng elevator. Isang hakbang, isa pa. Ang bigat ng kanyang tiyan, ang layo ng elevator. Noon may isang liwanag na tumama sa kanya. May taong papalapit na may hawak na flashlight. Sino yan? Isang nag-aalalang boses ang narinig niya. Tumingin si Clara. Malabo ang kanyang paningin. Tulong. Iyon lang ang nasabi niya bago siya mawalan ng malay. Naku, buntis, sigaw ng isang lalaki. May mga braso na sumalo sa kanya. Isang mainit na pakiramdam. Sa init na iyon, pilit niyang pinanatili ang kanyang ulirat. Muling sumipa ang sanggol na para bang sinasabing hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ito ang katapusan. Sa gitna ng madilim na gabi, may liwanag pa rin. May isang taong humawak sa kanyang kamay. Muntik na siyang matumba, ngunit may sumalo sa kanya. Sa malabong paningin, nakita niya ang isang lalaking nakauniforme ng security guard. Miss, gising, bawal dito, umalingaw-ngaw ang boses nito. Si Mang Lito, 15 taon ng gwardiya sa condominium. Nagpapatrolya siya nang makita ang isang babaeng paika-ika sa pasilyo. Akala niya lasing pero nang lapitan niya nakita niyang buntis ito, nakatsinelas lang at nanginginig sa lamig. Halika sa guardhouse muna tayo. Maninigas ka sa lamig dito, sabi ni Mang Lito habang inaalalayan siya. Ang lamig ng katawan ni Clara, pamilya mo. May matatawagan ka ba? Tumango si Clara. Ang kanyang ama. Kailangan niyang tawagan ang kanyang ama. Pwede po bang makitawag? Walang pag-aalinlangang iniabot ni Mang Lito ang kanyang cellphone. Nanginginig na kinuha ni Clara ang telepono. Pinindot niya ang numero ng kanyang ama, ang tanging numerong kabisado niya. Nagring ito. 1, 2, 3. Hello, ang malalim at matatag na boses ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, bumuhos ang kanyang mga luha. Itay. Iyon lang ang nasabi niya bago siya humagulgol. Clara, anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Umiiyak na ikinuwento ni Clara ang lahat, ang pagnanakaw, ang pagpapalayas, ang pananakit. Tahimik na nakinig ang kanyang ama. Address. Ibinigay ni Clara ang address. Sige, huwag kang aalis dyan. 20 minuto darating ako. Kalmado ang boses ng ama pero puno ng determinasyon.
Pagkababa ng tawag, niyakap ni Clara ang cellphone at umiyak. Inabutan siya ni Mang Lito ng isang basong maligamgam na tubig. Salamat po, kuya. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya alam kung anong mangyayari. Eksaktong 18 minuto, bumukas ang pinto ng guardhouse. Isang lalaking nakaitim na coat ang pumasok. Si Renato de la Cruz, ang ama ni Clara. Sa edad na 57, matikas pa rin ang kanyang tindig. Ngunit nang makita ang anak, nanginig ang kanyang mga mata. Clara? Tumayo si Clara, ngunit nanghina ang kanyang mga binti. Mabilis siyang sinalo ng ama. Itay, ibinuhos ni Clara ang lahat ng kanyang sama ng loob. Sa amoy pa lang ng kanyang ama, gumaan ang kanyang pakiramdam. Okay na. Nandito na si Itay. Humarap si Renato kay Mang Lito. Maraming salamat sa pagligtas sa anak ko. Yumuko ito. Ang isang partner sa isa sa pinakamalaking law firm sa bansa ay yumuko sa isang security guard. Utang na loob ko po ito sa inyo. Inalalayan niya si Clara palabas kung saan naghihintay ang isang itim na sedan. Sa ospital, tayo maikling utos niya sa driver. Papalayo na ang condominium kung saan siya nanirahan ng 3 taon. Hindi na siya babalik doon. Dinala sila sa St. Luke's Medical Center. Agad siyang inasikaso. Resulta ng pagsusuri, hypothermia at uterine contractions. May panganib ng premature labor. Kailangan niyang ma-admit ng 2 linggo. Nanlumo si Clara. Yung baby ko po, sa ngayon okay pa siya. Pero kailangan ninyo ng absolute rest. Bawal ma-stress, sabi ng doktor. Hindi mo kasalanan, sabi ng kanyang ama. Sila ang may kasalanan. Kinaumagahan paggising ni Clara, naroon pa rin ang kanyang ama. Sa tabi niya ang kanyang laptop. Kinuha ko na sa bahay ninyo ang mga gamit mo. Binuksan niya ang laptop. Kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. Gusto kong palakihin ang anak ko sa sarili kong pagsisikap, Itay, sabi ni Clara. Pumayag ang ama, alam ang katigasan ng ulo ng anak. Naramdaman niyang gumalaw ang sanggol. Sofia, poprotektahan ka ni Mami. Tayong dalawa ang magtutulungan. Sumikat na ang araw. Tapos na ang madilim na gabi. Sa ikatlong araw sa ospital, tinatapos ni Clara ang kanyang trabaho. Nang pumasok ang kanyang ama, may dalang sobre. Anak, mag-usap tayo. Ano po yan, Tay? Kaso? Sinampahan ko na ng kaso ang biyenan mo. Physical injuries at perjury. Itay, kailangan po ba talagang umabot sa ganito? Clara, isipin mo ang ginawa nila. Sinaktan ka, pinalayas, pinagbintangang magnanakaw. Krimen yan, hindi simpleng away pamilya. Tama ang kanyang ama. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para na rin sa sanggol sa sinapupunan niya. Sige po, Itay. Kayo po ang bahala. Kinuha ng ama ang telepono. Ako to. Na-file na ba, simulan na ang investigasyon? At hilingin sa AMLC na i-trace ang bank account. Kailangan nating malaman kung saan napunta ang 1.5 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Anti-Money Laundering Council. Seryoso ang kanyang ama. Anak, hindi ko sinabi sa'yo, pero partner ako sa De La Cruz Law Firm. Ang De La Cruz Law Firm, isa sa 5 pinakamalaking law firm sa Pilipinas. Partner po kayo doon, oo. Hindi ko sinabi para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Pero ngayon, kailangan ko nang makialam. Ilang araw pa, isang demand letter ang dumating sa bahay ng mga biyenan ni Clara. Galing sa De La Cruz Law Firm. Nanlaki ang mga mata ni Tessie. Ano to, ma? Malaking law firm to, sabi ni Katrina. Paano? Akala ko ba mahirap lang sila? Dumating si Marco. Nang mabasa ang sulat, namutla siya. Galing to sa pamilya ni Clara. Ang tatay niya, partner sa De La Cruz Law Firm, hindi siya makapaniwala. 3 taon, pero hindi niya alam. Ngayon, ang ina niya ay nahaharap sa kasong kriminal. Nagsimula nang gumuho ang kanilang mundo. 2 linggo pa nakalabas na si Clara sa ospital. Dinala siya ng kanyang ama sa tahanan nito sa Bonifacio Global City. Doon siya maninirahan hanggang sa manganak. Ilang araw pa tumawag ang piskal. Nagsimula na ang investigasyon. Malapit nang matapos ang taon. Sofia, sa bagong taon, puro magagandang bagay na lang ang mangyayari. Pangako ni Mommy.
Nagsisimula na ang unos at malapit nang malaman ng mga nanakit sa kanya ang bigat ng kanilang kasalanan. Maaga ng isang umaga noong Marso, isinilang ni Clara ang isang malusog na sanggol na babae, 3.2 kilos. Nang iabot sa kanya ang sanggol, hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Si Sofia. Sofia si Mami To. Pumasok ang kanyang ama, si Renato. Lumambot ang kanyang mukha nang makita ang apo. Sa birth certificate ang pangalan ay Kim Sofia, dala pa rin ang apelyido ng ama dahil hindi pa pinal ang kanilang diborsyo. Babaguhin ko rin yan balang araw, pangako niya sa sarili. Isang linggo sa isang care facility, dinalaw siya ng abogado mula sa law firm ng ama. Mrs. Clara, lumabas na po ang resulta ng investigasyon. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Ang kumuha po ng 1.5 milyong dolyar ay ang hipag ninyong si Katrina Kim. Ayon sa investigasyon ng AMLC, nalulong si Katrina sa online casino matapos ang hiwalayan. May utang itong umaabot sa 3 milyong piso. Ang perang kinuha niya ay pambayad sa utang at may mas matibay pa po kaming ebidensya. Ipinakita ng abogado ang isang screenshot ng text message. Galing kay Tessie para kay Katrina noong gabi na nawala ang pera. Katrina, huwag kang mag-alala. Isisi mo na lang sa hipag mo. Galing lang naman yan sa hirap, walang maniniwala sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Clara. Alam ng biyenan niya. Alam niya mula pa sa simula. Ngunit siya ang ginawang salarin. Siya ang sinaktan, pinalayas at kinasuhan. At may isa pa po. Huminga ng malalim ang abogado. Habang iniimbestigahan namin ang asawa ninyo para sa divorce, nalaman naming mayroon siyang kalaguyo. Mahigit 1 taon na. 1 taon. Ibig sabihin, habang buntis siya, habang nasa ospital siya, may ibang babae ang asawa niya. Hindi na niya kailangang tingnan ang ebidensya. Hawak niya si Sofia na nagsisimulang umiyak. Tumingin siya sa bintana. Sikat ng araw ng Marso. Simula ng tagsibol. Lahat pala ay kasinungalingan. Abogado, ituloy niyo po ang divorce. Kukunin ko ang lahat, custody, financial support, lahat. Masusunod po. Pumasok ang kanyang ama. Humagulgol si Clara. Itay alam niya. Alam niya mula pa sa simula. Niyakap siya ng ama. Anak, anong gusto mong gawin ngayon? Tiningnan niya si Sofia. Gusto ko pong magpatuloy. Para sa anak ko. Noong Hunyo, habang pinapadede ni Clara si Sofia, kinausap siya ng kanyang ama. Anak, tinanong ng piskal kung payag kang isapubliko ang kaso para maging babala sa iba. Nag-isip si Clara. Kung lalaki ang anak ko at malaman niyang nagtago lang ang nanay niya, anong sasabihin ko? Payag po ako, tay. Kung makakatulong ito sa iba, hindi ko ito ikahihiya. Ilang araw pa lumabas ito sa primetime news. Buntis na manugang sinaktan at pinalayas ng biyenan. Ipinakita ang labas ng kanilang kondominium, naka-blur ang unit number. Inilahad ang buong kwento, ang pagnanakaw ng hipag, ang pagsasabwatan ng mag-ina. Ang ama ng biktima ay napag-alamang si Attorney Renato de la Cruz, isang kilalang abogado. Sa sala ng mga biyenan niya, nabitawan ni Tessie ang remote. Nanigas siya. Ang kanyang ginawa alam na ng buong bansa. Biglang may nag-doorbell ng sunod-sunod. Sa intercom, mga mukhang sanggano. Si Katrina, nandyan ba bayaran niyo ang utang, mga pinagkakautangan? Dumating na sila. Kinabukasan, naging impyerno ang buhay ni Tessie. Pinagchichismisan siya sa palengke. Tinatawagan ang mga kaibigan pero iniiwasan siya. Ang mga kaibigang kasama niya sa loob ng 30 taon, tinalikuran siya. Si Marco naman sa opisina naging parang multo. Iniiwasan ng mga katrabaho. Inalis sa proyekto. Ang kliyente ang humiling, sabi ng boss niya. 1 buwan pa nag-resign siya. Ang pinakamasaklap, isang notice of foreclosure ang dumating sa kanila. Ang bahay nila isinangla para sa utang ni Katrina ay hindi na nabayaran. Mapupunta na sa bangko. Ang bahay na tinirhan nila ng 40 taon. Napahagulgol si Tessie. Nabalitaan iyon ni Clara. Masaya ka ba, tanong ng abogado. Hindi po. Pakiramdam ko wala lang. Hindi na ibalik ng paghihiganti ang nasayang na panahon. Gusto ko na lang pong magpatuloy. Para sa anak ko. Agosto.
Araw ng paglilitis, pumasok si Clara sa korte kasama ang kanyang ama. Sa kabilang panig nakaupo si Tessie at Katrina. Parehong losyang at mukhang pagod. Nagsimula ang pagdinig. Inilahad ng piskal ang mga kaso. Ang ebidensya ang CCTV sa pasilyo na nagpapakita ng pananakit at pagpapalayas. Ang text message. Walang nagawa ang mag-ina kundi aminin ang lahat. Ang hatol para kay Tessie, 2 taong pagkakakulong suspended, 3 taong probation at 300 oras ng community service. Para kay Katrina, 1 taon at 6 na buwang pagkakakulong suspended din. Tapos na. Umiyak si Clara hindi sa lungkot kundi sa ginhawa. 1 buwan pa naging pinal ang kanilang diborsyo. Walang nilaban si Marco. 500,000 pisong danyos. Ang kustodi kay Clara. Alagaan mo si Sofia, sabi ni Marco. Kaya ko to. Huwag kang mag-alala, sagot ni Clara. Nag-file si Clara ng petisyon sa korte para palitan ang apelyido ng kanyang anak. Mula Kim Sofia, naging Sofia de la Cruz. Ngayon, anak na talaga kita. Kinabukasan, tagsibol na naman. Nakatayo si Clara sa harap ng isang gusali sa Quezon City. Karga niya ang 1 taong gulang na si Sofia. Sa ikalawang palapag, may bagong karatula, Bukang Liwayway Crisis Center for Domestic Abuse Victims. Magandang pangalan, sabi ng kanyang ama. Dahil pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, dumarating ang Bukang Liwayway ngiti ni Clara. Ang pondo ay galing sa danyo sa ipon niya at sa pro bono legal services ng law firm ng kanyang ama. Hindi siya nag-iisa. Hapon dumating ang una niyang kliyente. Isang babaeng may pasa sa mata. Nanginginig. Inabutan siya ni Clara ng tsaa. Saan po ako magsisimula? Tanong ng babae. Kahit saan po. Walang pumipilit sa inyo dito. Sinasaktan po ako ng asawa ko. 3 taon na. Nasaktan si Clara. Naalala niya ang sarili. Hindi po ninyo kasalanan yan, Maring, sabi ni Clara. Umiyak ang babae. Paano po ninyo nasimulan ito? Ikinuwento ni Clara ang kanyang pinagdaanan. Naranasan ko rin po yan. Buntis, sinaktan, pinalayas. Akala ko katapusan na. Pero may mga tumulong. Kaya gusto ko ring tumulong. Para ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Nahawakan ni Clara ang kamay ng babae. Kaya niyo po ito. Tutulungan namin kayo. Hindi niyo kailangang lumaban mag-isa. Umiyak muli ang babae pero ngayon, luha na iyon ng pag-asa. Pagkaalis ng kliyente, niyakap ni Clara si Sofia. Dumating ang kanyang ama, may dalang 1 paso ng bulaklak. Kung buhay lang ang mami mo, sobrang saya niya ngayon. Tumingin si Clara sa bintana. Ang mga petalo ng cherry blossom ay nililipad ng hangin. Nakikita rin siguro ako ni mami. Niyakap niya si Sofia. Anak, magsisikap tayo. Bilang isang ina. Bilang isang babae, sumagot ang bata sa kanyang sariling wika. Ngumiti si Clara. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghilom, pero hindi na niya iyon ikinahihiya. Dahil sa mga sugat na iyon, mas naiintindihan niya ang sakit ng iba. Hindi na bilang anak o asawa ng kung sino, kundi bilang si Clara, ang ina ni Sofia de la Cruz, ang tagapagtatag ng Bukang Liwayway Center. Isang bagong araw ang nagsisimula. Tapos na ang mahabang taglamig. Sa wakas, dumating na ang tagsibol. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit maliit na marka sa inyong puso, maaari kayong bumalik dito paminsan-minsan. Kung may pagkakataon mag-iwan ng isang mainit na mensahe para sa bida ng kwento. Ang kabaitang iyon ay maaaring maging lakas ng isang tao para harapin ang bukas. Taos-puso naming sinusuportahan ang iyong ngayon at bukas. Maraming salamat.